Sir, maaari niyo po bang ikwento sa amin paano po nangyari na kinarnap po yung inyo pong sasakyan? Noong September 6 po, ako po isang TNBS driver at naibook po ako ng isang babae at nangailangan po sila ng sasakyan na six-seater. So nakuha ko po yung booking through request dun sa apps ni Joyride. Tapos pinick up ko po sila sa Baliwag, Bulacan at nagpahatid po sa Barangay Patubig, Marilao, Bulacan. Tapos nung na-pick up ko po sila, agad naman pong sumakay yung isang babae na umupo sa harap ko, sa passenger side. Tapos kasama po ng tatlong lalaki na umupo sa likod. Diretso na po kami sa drop-off location, which is sa Barangay Patubig sa Marilao. Pero nung nakarating na po kami sa Barangay Patubig na Barangay Hall, bumaba pa yung babae na pasahero. Tinanong ko po dun sa kasamahan nila, bakit bumaba si ma'am? Ang sabi, hingi lang doon ng pambayad. Yun pala, tumatiming na pala yung lalaki sa likod ko na si John Joseph Santos na upang sakalin ako. So nangyari nga po yun, yung sinakal ako, tinutukan ako ng patalim sa leeg. Tapos pinagtulungan na po ako ng dalawang lalaki na si Jimmy Skillo saka si Joel Cruz. At hinila po ako, dinaan ako sa gitna ng sakyan at nilapag po dun sa second row ng aking sasakyan. Nung nasakal na po ako at nilapag na po ako dun sa flooring at tinukod ng dalawang lalaki, agad po bumaba tong si John Joseph Santos at siya na po nag-drive dun sa sasakyan ko. At kaagad-agad na minaniobra, dinaanan yung babae. Tapos narinig ko na lang po sinabi na, bakit ang tagal nyo? Tumatiming pa kami kasi merong dumaan na sasakyan so hindi sila hindi makababa yung... Tapos yun, sumakay na yung babae tapos sabi niya, tara, biyaheng north tayo. At naramdaman ko na lang po na sobrang pumasok po kami sa NLEX northbound. Tapos sobrang tulin po ng sakyan kasi ramdam ko po siya. At ayun po, habang binabaybay namin yung northbound, na ramdaman ko na lang po na parang wala na kami sa expressway, nag-drive-thru pa po sila sa McDo. Nakuha pa na magmerienda? Opo, nag-drive-thru pa po sila, nag-order sila ng Burger McDo sa kakape. Mga hayop, Tapos sa hindi po kalayuan, huminto pa rin po sila sa isang convenience store which is mayroon po silang gustong bilhin na hindi ko po alam. Tapos wala pong stock doon sa isang convenience store. Lumipat na lang po sa kabila na isang convenience store which is nakabili na po sila. So dumiretso na po kami kung saan nila ako Dinitain. Oo. So sir, yung nakita namin kanina, tumakas kayo Opo. doon sa bintana. At siyempre, wala na kayong choice. Kinailangan nyo ng tumalon doon. Tapos nabali nga po ang inyong binti. Actually po sa mga nanonood sa atin ngayon, hanggang ngayon po, si Sir Jason ay naka-wheelchair. Pero before that, Sir Jason, nasampahan na po ba ng kaso itong mga gumawa po sa inyo nito? Awa naman ng Diyos, sir, sa mabilis na pag-responde ng mga pulis ng Bulacan, mabilis naman po na-actionan yung problema dun sa pagkadakip ng mga suspect. Hinihiling ko na lang po sana sa ngayon kasi nga matagal po yung aking gamutan, yung tulong pinansyal ng Joyride Philippines na siyang ginamit nung mga pasahero sa pag-book kasi online booking po yan. Okay. Kung hindi naman dahil dun sa platform, sinasabi po ninyo, hindi naman mangyayari po sa inyo ito. Totoo po yun, opo. Kaya yun po yung gusto kong maipabot sana sa pamunuan ng Joyride na sana. Hanggat nagagamot ako kasi ako lang po yung naghahanap buhay sa amin. Magandang hapon po sa inyo, Colonel. Ano na po ang status ng kanilang kaso? Opo, yun pong dalawa ay nakakulong sa San Rafael sa kasong illegal serious detention and then carnapping. Sa amin namang kami naman po ang proseso ng carnapping niya. At yun nga po, nakuha naman natin, awa ng Diyos, sa tulong po ng ating ng San Rafael, ng San Rafael Police Station, ng Bustos Police Station, nahuli natin yung mga tao na yon. At ang ating po sa pamumuno po ng ating Provincial Director, Police Colonel Angel Garciliano, na nagawa din po nating ma-recover yung kanyang sasakyan, isang Toyota Innova. Okay. Ngayon po, ongoing na po yung trial. I do believe na dahil nga wala sa amin yung mga tao at nandun po sa San Rafael nakakulong, I do believe po na naghihiring na po sila ngayon. Ito po ba, Colonel, mga first-time offenders or meron ng mga history rin ito? First-time offender po sila sa ganyang kaso, pero dun po sa ibang kaso like sa illegal drugs, meron na po silang mga involvement.
well, mas lalong babantayan po natin, no? Kasi parang narinig ko kanina, 2 lang out of the 4 yung nakakulong sa ngayon. I've heard po na pati yung babae nilabasan na rin ng warrant at nahuli na rin. Okay, that's good, no? Sana po lahat sila, Colonel, mahuli po natin. Yes, sir. And another thing lang, Colonel, no, kasi mayroon din ditong mga netizens natin ang nagtatanong, wala po bang nakita tayong partisipasyon ng hotel o di kaya mga tao sa hotel? Kasi paano ba namang naiakyat nila ang isang kinidnap na hindi man lang napapansin? Considering po na hindi ko po area yon, sa San Rafael po yun, sa Baliwag po kasi ang lingkod. okay. Hindi ko po masyado na-imbestigahan yan. Practice naman po kasi sa hotel dito na pumapasok lang yung sasakyan and then diretso na lang sa room yung mga mag-occupy. So ganun lang po yung practice. Kaya hindi... so hindi dumaan po, sa hindi naman, formal na reception or lobby? Hindi naman po. Opo. Sir, ano po yung extent, no, ng mga financial na pangangailangan po ninyo ngayon? Actually po kasi every month po kasi ang follow-up check-up ko. So ngayon po, dati nakatira po ako sa Taguig, nagbo-boarding po ako, binitawan ko na po yun. Tapos umuwi na po kami ng Isabela kasi doon po ako nagpapagaling. Ngayon po, every month, bumabalik po kami dito para magpa-check up. So yun pa lang po pamasahe namin doon sa... Nung una po, nag-aarkila po ako ng sakyan para lang po kasi mahirap pong sumampa sa bus. Tapos po, syempre yung pang-araw-araw po namin na ako lang naman po kasi yung naghanap buhay sa pamilya ko. Yun lang naman po yung hiling ko para ano. Tapos mahaba-haba pa po yung gamutan dahil ang findings ng doktor ay hindi pa po kasi gumagaling yung open wound ko at mukhang lalagyan daw po ng metal plate tong pa ako. Okay. So may kailangan pa pong mga medical procedure. Marami pa pong kailangan medical Oo, procedure. oo. Sige po. Yung TNVS po ba wala pong naitulong from the start? Actually, nag-abot na po sila ng kabuuang 55,000 kasi itong bakal na po ito siningil po sa amin ng mga doktor ng 50,000. So yung huli pong ibinigay ng although may pinapirmo po silang parang petty cash pero receive ko yung 10,000 saka 40,000. Tapos yung pinakahuli po na ibinigay is 55,000, pinadala lang po 3G cash nung December 5 pa po yun. Okay. So in short, sir, no, manghingi tayo ng kadagdagan. Sana po. Sir Nole Ayala, magandang hapon po sa inyo, sir. Bihingi po sana siya ng karagdagang tulong dito sa medical needs po ng inyong rider. PNPS po ay may sariling insurance, no, sa through PAMI at sa yung pong personal passenger accident insurance. Pero kami po ay handa, lagi naman po kaming handang tumulong at sinasabi naman po namin sa mag-asawa na kami po ay aagapay hanggang kaya po namin. At kung I think nagpunta po siya sa aming tanggapan, nagkataon lang po yata na hindi meron pong mahalagang ginagawa yung aming in charge, pero kami po ay handa at in fact nai-refer na nga po sa amin sa pamunuan, kaya po ang amin pong tulong ay ready po, basta siguro po magpasyal siya sa aming tanggapan muli para malaman po namin kung ano po ang tulong pa na pwede namin maibigay. Maganda rin po, no, sir, na nabanggit po ninyo yung sa insurance. Ito po ba yung medical procedure na pagdaraanan or napagdaanan ni Sir Jason will be covered by itong insurance na nabanggit po ninyo? Ito po, ang insurance po sa four-wheel ng PNVS po ay ito po ay kinukuha ng operator o driver under current policy po ng sa mga PNVS po. Ito po ay hindi sagutin ng app operator. Kami po ay tumulong voluntarily kay Jason out of talagang gusto lang po namin talaga maibsan ang kanyang kahirapan at paghihirap doon sa nangyari sa kanya dahil wala naman pong gumusto, wala pong nagnais nitong pangyayari sa kanya. Kaya po, ito pong sinasabing medical ay dapat po covered doon sa tinatawag natin PPAI na binibigay ng PAMI for every TNVs. Required po yan sa batas. Kaya po, yan po ay isang paraan para makatulong nga sa ating mga TNVs. No? At the same time, kami po naman as the app operator, ay handa pong tumulong voluntarily para sa kanya. At yan naman po kami nagawa. Kagaya na nabanggit po nga ni Jason, nakatanggap na po siya sa amin ng
voluntary help assistance mula po sa Joyride Philippines. Tama po ba no na madadagdagan pa po no yung paunang tulong na naibigay po ninyo? Opo, kami po handang tumulong ulit at pag-uusapan po natin kung ano pa ang pwede namin maibigay para po matulungan natin si Jason. Attorney, syempre po sa atin po dito po sa Wanted sa Radyo, ang office po ni Kong Jocelyn Tulfo and of course ni Senator Raffy Tulfo, kung may kailangan po for medical assistance, maaari po kaming tumulong. Okay? And sir, kakausapin din po kayo ng staff po namin sa kabilang studio para mai-assist po kayo ng mas maigi, and kung may kailangan po kayo sir, sabihan niyo lang po kami. Salamat po, magandang hapon po.